Kung mapapansin nyo guys, napakalinis ng head pero pagdating sa loob, sobrang langis na. Nagbabawas na to ng langis kaya nirefresh ko na ang aking motor. Simulan na natin itong baklasin yung head. Gumamit lang pala ako dito ng 12mm para matanggal yung timing gear. Sunod dito sa may head nut, 12mm din yan. Tinanggal ko rin, 4. Pagkatapos yung dalawang mahabang bolt, 8mm yung ginamit ko. Pagkatapos ko tanggalin, pinukpok ko ng rubber mallet. The moment of truth, kung mapapansin nyo, okay pa naman yung sunog. Kaso punong-puno na to ng carbon. Next naman natin yung black. Hugutin na natin kung anong sabi sa hula. Kinapa ko yung black kung malalim yung tama pero makinis pa rin. Kung mapapansin nyo, may sign siya ng overheat pero hindi siya may kayod. Kumuha ko ng basahan. Pagkatapos tinanggal ko yung pin lock para hindi tumalsik sa loob yung pin lock at hindi mawala. So iti-testing natin dito yung gap ng piston ring kung okay pa o papalitan na natin. Kung mapapansin nyo, napakalaki ng gap pero naka-air cleaner na tayo niyan. Chinek ko naman dito kung may tama yung connecting rod pin. All goods naman. Sinunod ko naman tanggalin yung 4 na stud bolt. Gumamit lang ako dito ng bolt na 12mm. Pagkatapos yung head nut din na 12mm, kinontra ko lang para madali siyang matanggal. So 4 yan, iniisa-isa ko siyang tanggalin. Yung diskarte ko dyan pagtanggal, pinasok ko muna yung nut, sunod naman yung head nut, tapos kinontra ko lang yung inikot-ikot para matanggal natin isa-isa. Pagkatapos pinunasan ko lang ng konti. Ito na pala itsura ng motor nung hiniwalay ko na yung makina sa chassis niya. Nakaseparate dapat yung mga bolts and nut para hindi mahirapan sa pagbalik ng mga tornilyo. 2 years na yung karga ng makina ko, kung mapapansin nyo, napakalinis pa rin ang loob basta alaga lang sa langis. Nag-leak test ako dito sa intake at exhaust valve niya pero wala naman siyang tagas. Puno na lang din talaga ng carbon deposit. Sunod naman natin tanggalin lahat ng internals. Inuna ko na dito yung cam lock para makuha natin yung cams. Tingnan natin kung may kayod or okay pa. Nahugot na natin yung cams. Kung mapapansin nyo, napakakinis pa rin. Halos parang hindi nagamit. Sinunod ko naman tanggalin yung rocker arm pin. So diniskartehan ko lang. Kumuha lang ako ng mahabang bolt. Dahil excited ako magbukas ng makina, hindi ko na nagawa yung proper tools para matanggal yung cams. Kaya diniskartehan ko na lang kung paano ko siya matanggal. Ginamitan ko lang ng long nose tapos kinontrahan ko lang para hindi mapaperasan. Nilagyan ko ng basahan para hindi ma-damage yung head. Yan, medyo persado pa ako pagtanggal yan. Nung natanggal ko na, para mahugot ko na yung dalawang rocker arm para makita natin kung magagamit pa or hindi na. Pagkahugot ko ng dalawang rocker arm, napakakinis pa rin. Halos parang hindi nagamit. Ganyan mangyayari sa motor nyo basta alaga sa langis. Pagkatapos naman dito, tatanggalin natin yung valve lock para matanggal yung valve spring. Gumamit lang tayo ng proper tools. Tapos rubber mallet, isang pukpok lang yan, matatanggal na yung valve lock. At ayan, natanggalan natin yung valve spring, pati yung valve retainer. Sinunod ko naman, linisan yung chamber ng ating head. Medyo nadiinan ko. Habang tinatanggal ko, napansin ko medyo nagkakakayo. Dapat medyo magaan lang kamay pag nagtatanggal ng carbon deposit. Kaya hininto ko na dito yung paggamit ng barena na may steel. Ang ginamit ko na lang dito ay steel wool pang isis ng chamber para maayos at malinis lahat ng carbon deposit at matanggal to. Medyo nagka-damage yung ating head kaya natututo tayo sa pagkakamali. Hindi naman natin inasahan ang ganun ang mangyayari pag masyadong nadiinan ng paggamit ng barena. Dito ko na pala pinagpatuloy ang paglilinis ng makina dito sa loob ng aming bahay dahil mainit na sa labas. Sinunod ko nang linisan yung piston para matanggal lahat ng carbon deposit na nakakapit. Ayan na yung finished product, malinis na. DIY lang tayo dito ng string ng cable at alambre para malinis natin yung daanan ng exhaust galing sa chamber. Dito sisimulan ko ng paglinis ng exhaust. Dahan-dahan ko lang nilinisan para hindi ma-damage yung ating head. Ayan, mapapansin nyo nadiliman tayo, gumamit tayo ng headlight, ay yung pangmalakasang headlight. Pagkatapos naman yung head sa labas, linisan natin gamit lang din yung cable at paintbrush bago natin buuhin ang makina. Pagkatapos magre-repaste naman tayo ng black para lumapat ng maayos. Ginamitan ko lang liha tapos salamin at WD-40 para ma-repaste natin ng maayos. Ayan na ang finished product na ating black pag-repaste. Sinunod ko naman dito yung head, kung mapapansin nyo napakalalim ng tama kaya habulin natin yan. Kaya ako ni-repaste para mahabol yung kayod kung mapapansin nyo. Ayan, medyo habulin pa natin kaya pagpatuloy lang natin yung pag-repaste sa aking head. Ito na pala ang finished product ng piston. Tapos black, malinis na rin pati sa labas. Sunod naman yung head na habol natin kahit papaano yung chamber para hindi sumingaw. Yung intake at exhaust malinis na din. So ready na para siya ikabit. Yun, malinis na, pwede na mabuuhin.
Pagkatapos nilinis ko naman dito yung bandang base niya para matanggal ang lumang beta grade. Ito nga pala yung sinasabi kong gap dito sa piston ring. So papalitan natin yan. May ibinigay sa atin yung tropa. Ito, napakaliit ng gap. Ayan ang gagamitin natin. Yung sa akin, itatabi na lang natin. Tapos yung binigay na tropa na second hand, ayan ang gagamitin natin. Ilagay na natin yung oil ring. Dapat hindi siya magkapatong, magkatabi lang. Pagkatapos, sunod naman natin yung dalawang manipis na oil ring. Unahin natin yung sa bandang dulo. Sumunod naman yung sa bandang unahan. Sa pagkabit ng mga oil ring, wala na akong sinusundan na pattern. Basta mailagay lang natin ng tama at hindi magkamali. Basta magkahiwalay lang. Pagkatapos yung second ring, may pattern na inilagay yung tropa kaya hindi na ako mahirapan maghanap. Hindi na ako mahirapan magkabit. Sunod naman yung first ring. Dahil kung magkamali ka, possible na magtagas na langis or mag-blow by. Ikinabit ko na pala dito yung piston. So, testing lang natin. Check lang natin yung compression ratio. Kaya dalawang stud bolt lang ang nilagay ko. Sunod ko naman ilagay yung block. Pagkatapos ko naman ilagay yung block, tinignan ko yung deck height, 0.05. Wala na akong ibang binagong settings dito. Kung ano yung settings dati ni Sir Geno, yun pa rin. Basta ma-refresh ko lang yung makina at malinis. Sunod naman magpapalit ako ng valves dito pero okay pa naman siya. Try ko lang magpalit, itatabi ko lang yung luma. So gumamit ako ng RCM. Ayan. Gagamitan ko siya ng grinding compound para ma-valve lapping. Nilagyan ko na rin ng langis yung stem niya para swabe pag valve lapping natin. Tinry ko lang gamitan ng kamay. So medyo natagalan ako dito. Kaya ginamitan ko na siya ng barena. So ayan, para mabilis ang trabaho. Pagkatapos ko i-valve lapping yung exhaust, intake naman. Ayan, mabilis ang valve lapping lang. So nilinis ko na yung chamber. Matanggal lahat ng grinding compound. Tapos yung pinaka valve blade niya, ginamitan ko na ng cotton pads para matanggal yung mga natirang grinding compound. Kung mapapansin nyo, ayan, medyo maitim pa, kaya tinanggal ko talaga. Naibalik ko na pala yung mga internals, hindi ko na nabidyohan. So kukunin ko na lang dito yung compression ratio. Yan, nilagyan natin ng konting grasa, yung block, tsaka yung head, konting-konti lang. Pagkatapos, inigpitan ko lang ng konti. Inilagay ko na yung head. Iigpitan ko lang siya ng konti. Dalawang stud bolt lang para pang-testing lang naman. So yun, kinuha natin yung kung ilang cc yung mailalagay sa chamber para masukat natin. So ang nakuha natin 15.5, pagkatapos 0.08. Pag long thread makikita naman yan dyan. Sunod naman kung ilang cc, 158. So ang nakuha nating compression ratio is 11.7. Pasok pa siguro sa touring set. Hanggang dito muna ating video mga idol. So maraming salamat sa inyong panonood. Kaya lagi mong isipin, hindi tayo matututo hanggat hindi natin susubukan. New service, salamat!